Alam po ng ating mga field correspondents na kasama rin natin sa technical side kaibigang Bernie Permalino. Ako po muli ang inyong kaibigan Yvonne Castillo. Antabayan na naman ang programang K2 dito. Kasama po ang ating mga kaibigan Zen Trinidad sa Lozano at Robert Maico. Bangon Bagong Pilipinas. Happy weekend. Huwag magpahuli sa mga napapanahong balita. Talakayin, bigyang diin at aksyonan ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Mga balita at talakayan. Balitayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa himpilang kaibigan mo, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Sino ang mag-aakala? Ang malungkot na buhay ni Jerome na bago isang araw, buhay ay sumaya sa tulong ni Joel Villanueva sa training trabaho program ng TESDA na bibigyan ni Joel ang kabataan ng training na magaling, swak sa trabahong naghihintay. Trabahong maganda ang sweldo. Kapartner ang mga sikat na kumpanyang naghihintay sa'yo. Masayang pagbabago. Sa TESDA ho, sumaya ang buhay ko. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA. Pasyal na sa TESDA. Ako'y kaibigan mo, nakahandang lumamay sa'yo. Kahit ano pa man ang kalagayan mo. Sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o tagumpay, magkakapit kamay sa dalangin ay ating itataas. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DZJV. Ang susunod na programa ay hindi kumakatawan sa himpilan ng DZJV 1458. Ito ay may sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po. Mga napapanahong usapin sa Calabar Zone. K2, dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Narito ang inyong mga kaibigan, Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kumusta mga kaibigan? Yes mga kaibigan, magandang buhay muli sa inyo, magandang Biyernes. Ako po muli ang inyong kaibigan Robert Maico. Magsama-sama na naman tayo sa isang oras na kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan dito lamang po sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Baka kami nalimutan na. Mahalagang impormasyon na naman ang tatalakayin natin kaugnay sa mga issues sa Calabarzon at karatig nating rehiyon, maging sa napapanahong usapin sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Makibahagi mga kaibigan upang marinig ang inyong mga kaalaman, kakayahan at kahit na opinyon pa man. Tama, kapi-kapi lang habang may mahalaga tayong pinag-uusapan, kaya sama-sama tayo sa isang oras na K2 dito. Maghawak-hawak ng kamay at lilipad. At magandang hapon naman mga kaibigan at ating mga piling tagapakinig sa DZJV 1458. Ito ang programang K2 dito. Ayos tayo dito at thank God it's Friday. Once again, wishing you a happy weekend. Yes mga kaibigan, no, at ang kaibigan nating si Zen Trinidad at si Sol Lozano ay medyo hindi natin makakasama ngayong sa mga oras na ito at sila ay may mga inaasikasong mahalagang bagay at pero mamaya baka matawagan natin si kaibigan Zen para makapagbigay ng input o anumang mga
makapagtalakayan sa atin sa pamamagitan ng telepono. At syempre ay kasama natin si kaibigang Cathy Lipton. No? Cathy, bati ka muna sa ating mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating mga kaibigan, sa mga kasamahan dyan sa City Hall. At bumabati po sa inyo ng magandang hapon sa lahat ng mga kaibigan. Saan ang problema ng ulo nyo? Siyempre mga kaibigan, no, politics and governance ang ating topic ngayon at mamaya-maya may makakapanayam tayo isang naging congressman ng 4th District ng lalawigan ng Quezon. At siyempre bago yan ay katulad na laging binabanggit ni kaibigang Sen, siyempre iniimbitahan namin kayo na magkape-kape muna tayo dyan habang kayo ay nakikinig sa ating programang K2 dito at pagdiskusyon na natin maya-maya yung mga kaalamang isasangguni natin sa eksperto at mag-text lamang po mga kaibigan sa 0926-7422-338 at 0925-888-1458 para sa mga re-request nyong mga kanta at mga comments and concerns ninyo para maipaalam nyo sa ating programa. At yung mga naka-online mga kaibigan, i-type nyo lamang po ninyo ang m.ustream.tv/channel/DCJB-1458. Yan po para mapanood nyo kami at makita nyo kami kung wala kayong transistor radio ay maaari nyo po kaming makita dyan o marinig sa pamagitan ng internet. At yung aming Facebook page po, paki-like po at para masubaybayan nyo kami yung mga nalampasan yung mga programa, yung mga naging topic ng mga nakaraan, maaari nyo balikan dahil doon po nakapost yung mga link ng mga naging topic ng mga nakaraang araw. Baka kami nalimutan na. Ay naku, huwag mo sana. At syempre mga kaibigan, no, pagkatapos nito magbibigay muna tayo ng konting paalala sa ating pero mamaya bati muna tayo, no, sa ating mga kaibigan, no, kaibigang Cathy, no, yung mga taga DILG, no, sila Binabati ko yung mga taga DILG region at saka ang DILG Calamba City, si Ma'am Lenny Bautista. Kasama ko na rin binabati ang mga kasamahan ng mga Bantay Bayan dito sa chapter Calamba chapter na si Ernesto Madriaga. Yes. At syempre pa, babatiin ko rin yung mga bagong kasal, ano? Yung Kasalang Bayan na sponsor ng ating City Government of Calamba sa pangunguna ng ating butihing mayor, no, Timmy Chipeco. 65 na couples. Syempre, December ang pinili nilang buwan. Karamihan kasi sa iba gusto sa Valentine's Day or February. Ang iba naman gusto maging June bride. Pero yung 65 na magsing irog ay kinasal. Nung Miyerkules pa naman, pero alam natin sila ay living together, happy together. Ganyan tayo mga kaibigan sa ating programang K2 dito. Yes mga kaibigan, no? Siyempre umahabol sa pamagitan ng telepono si kaibigan Sen para mabati yung ating mga kaibigan na nakikinig dyan. Kaibigan Sen, yes! Oh yes, kaibigang Robert, kaibigang Saul at kaibigang Cathy. Okay, ito yung kaibigan Sen, hindi man ako nakadalo dyan sa himpilan pero ako ay bumabati sa ating mga tagapakinig. Okay, at yun pa naman ay palagi kong inuulit na tayo ay magkape-kape muna, no? Para masarap ang ating pakikinig sa ating programang K2 dito. Medyo maganda ngayon ang topic natin kasi it's about politics and governance. Yes. At yun naman ay makapanayam natin ng isang, yung sanay na, no? Sanay na magbigay sa atin ng insights kung ano man ang mangyayari tungkol sa governance. Kasi ang ating hinahangad ay kapayapaan at kasama na dyan yung magandang patakbo sa ating lipunan, lalo na sa pamahalaan. At alam mo naman na ating mga kaibigan, dyan sa impilan ay ngayon medyo nagbago-bago ang tawag natin yung tide, mga politics. Kaya lang sa atin is hindi natin sila muna titingnan kundi paano natin sila hindi naman tinusgahan. Paano tayo mamili, no? Kaya sabi ko lagi ni kaibigang Robert,
maging matalino, huwag padalos-dalos. Di ba, kaibigang Robert? Yes, tama, kaibigan Sen. No? At kanina nga, no, speaking of kapayapaan, kanina, habang kami after lunch namin ni kaibigang Saul, nakita namin yung mga kadete ng PNPA at talaga doon sila nagpa-practice kasama ng mga, dito sa Calamba City Police Station. At tinawagan natin si PD sa Pitula dahil siya ang sa operation. At yun nga, no, at kapaliwanag nga ni kaibigan Saul, no, yung ating naging panayam doon sa mga kadete. Talagang, eto ngayon pa lang, kumbaga, bago tayo may anihin, kailangan muna magtanim. Ito na yung mga kadete na itinatanim ng mga kapulisan natin. Ayun, yan, kakibat natin yan, mga estudyante na yan. Paglabas nila sa akademya, ay magiging kaakibat na nating pamahalaan, lalo na sa peace and order, di ba? Tama, Yan, at sila rin natin to serve and protect, yan ang kanilang motto. Yun naman talaga ay kailangan natin, hindi lang sa kanila, kundi bawat isa sa atin. Yes, Kaibigan Robert, okay. Alright. So, nga kaibigan Robert, ganun pa man, alam ko na marami tayong mga patalastas dyan at kayo naman ay magbabalik sa himpilan. Ako'y magbabalik din. Naka-monitor lang ako sa inyo dito sa labas ng himpilan. Alright, kaibigan Sen, maraming salamat at maya-maya balikan ka namin, kaibigan Sen. Okay. At kaibigan Saul, kanina, ang galing ng mga kadete natin, naka-general, sila, yung office attire, General office attire, tapos talagang upbeat mood, Ito yung mga nasa graduating class ng ating primerong klaseng akademya, the Philippine National Police Academy, na nandyan sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang Cavite. Kanina mga 15 yun, 15. Yes, kasi sa Team 3 daw sila. 235 sila lahat, pero hinati-hati. So maganda rin ito sa aspeto ng ating governance, kasi kahit estudyante pa lang sila, graduating sila, maganda nga, masundayaw yung pangalan ng batch name nila, na may kahulugan sa ating mga wika na Pilipino. Katulad ng maisog, kumbaga masundayaw kasi. So, maisog. Ito ay Visayan term na nangangahulugang brave. Maisog, brave. Tapos, ang karugtong doon para mabuo yung salitang masundayaw, yun namang sunda, na hinango naman ito sa Maranao na salita na ang ibig sabihin ay sundalo or warrior, sa wikang Ingles. Tapos yung dayaw, ito ay Ilocano na term na honor. Kaya sila yung bravery, warrior, honor, yun yung kanilang code, sa batch na ito. At napakaganda kasi yung sa tinatawag natin sa governance, ayon sa nakapanayam din ng kaibigan nating Robert kay Police Senior Superintendent Romy Sapitula dyan sa ating Calabarzon Police Regional Office, as Deputy Director for Operations, na sila lang yung tanging nabigyan ng authority na magsilbing parang training center o training ground dito sa Calabarzon. At sa 5 probinsya sa Calabarzon, 3, yung kanilang training sites, nasa Laguna, nasa Batangas, at sa Cavite. Kumbaga dito sa Laguna, yung 15 nga kanina na nakasalamuhan namin over lunch, pero hindi kami nalibre ng lunch. Nagkanya-kanya kami. Actually, yun din yung training sa kanila, yung talagang, kumbaga, warriors, diba? Parang survivorship talaga. So, they know how to fend themselves. Kailangan na matikas sila sa mga gawaing pangpulisya, Yes. Kaya maganda dahil doon pinakita na katulad niyan na sinabi nung kanilang pinaka-team leader, si Cadet Amir, na naif, na isang Maranao, team leader siya, na ang kanilang training officer, parang field training officer, kasi sa police station ng Calamba, si Police Superintendent, kaibigan natin, Ferdy Ortega. So dito kasi may expose sila sa tinatawag na quad concept, yung 4 na quad concept sa police. Ito yung intelligence, investigation, merong police community relations, at saka yung 4 yung investigation, intelligence.
So, yung apat na yun, talagang nandun sila sa isang exposure, no? Parang kumbaga, parang lakbay-aral, pero hindi lang naglalakbay. Inaaral din talaga nila, hands-on ito, direct, na nandun sila parang on the job training. Kaya, maganda kasi hindi pa man sila graduado, no? Hindi pa sila graduate. At ito naman, pag sila ay makatapos sa kanilang pag-aaral dyan sa Police Academy, sila ay mga certified naman na police officer talaga, na ang rank ay from second lieutenant to first lieutenant, no? Or may equivalent yan na parang ranggo sa ating mga kapulisan. Kaya maganda kasi 15 sila, tapos 15 ding teams na ito ay nadidistribute sa Los Baños, sa Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Binyan, San Pedro, no, sa Laguna. Sa Batangas naman, sa Santo Tomas, Tanawan City, at sa Cavite, may mga na-assign sa Silang, sa Carmona, General Trias, at sa mga syudad ng Dasmariñas, Imos, 13 Martires, no? So, napakaganda kasi exposure, ayon nga doon sa nakapanayam natin, na yung exposure nila, halimbawa sa 20 araw, kaibigang Robert, di ba, sabi 10 days sila doon sa urban area. Yes, tama. Di ba, sa syudad. Pagkatapos, yung 10 araw naman, doon naman sila sa rural. Alam mo, maganda talaga sa pamamahala yan sa governance. Kasi kung ikaw ang leader, in other words, itong mga kabataan na ito, they're already leaders, they're already officers in their own right, di ba? Kasi tinuturuan sila. In fact, nung nakapanayam natin si Police Superintendent sa Pitula, di ba sabi niya, they observe how to manage a police station. So in other words, sa pag-graduate nila, at least meron na silang direct exposure. So hindi na sila, sorry kung meron mga salita na ginagamit ngayon sa kabataan na pag wala kang masabi, pag tinanong ka ng guro at wala kang alam, syunganga ang tawag, di ba? Syunganga. Anyway, but this is one way of avoiding syunganga sa pamamahala, no, sa governance, kasi dapat alam mo rin kung ano yung ginagawa mo. Yan ang leadership, yan ang management, yan ang governance. Kasi 'di ba nabanggit na natin na yung governance, ito yung ugnayan ng mga namamahala sa pinamamahalaan. So ibig sabihin the rulers and the ruled, or the governors and the governed. So, dapat ganun. So, ito sila, since magiging managers na sila dyan in the future, pag graduate na sila, isang magandang proyekto ito, yung tinatawag nilang Cadet Attachment Program. Ito yung termino na ginagamit sa ating mga kapulisan, pero kumbaga sa ating mga kababayan, parang on-the-job training ito. Dapat lang, kasi at least alam mo kung ano yung gagawin mo. Alright. At mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan dito, ha? At kahapon nga, nakapagbigay din ng fire trucks ang DILG, at mamaya pagbabalik natin, pag-usapan natin ito. Bago natin makapanayam, si former Congressman Erin Tanyada ng 4th District ng Lalawigan ng Quezon. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, si Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Sino nga bang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao, walang bahid na katiwalian, malawak at malalim ang karanasan, subok na pitibay ang kakayahan, at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin, maunlad na buhay ay matatamasa, at magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian.
Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Huwag nang ibalik ang dating gawi, huwag nang hayaang huling mamayani, katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Huwag nang dulutang tayo ay pagharian ng gusto-gusto ko ang ating kasarilan. Manayulay na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulain. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangang mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Himpilang maaasahan at masasandalan mo. DZJV 1458, kaibigan mo. Yes mga kaibigan, muli tayo nagbabalik sa oras na alas 4:22 ng hapon, 4:22 in the afternoon. At syempre mga kaibigan, no, at bigyan muna nating daan si kaibigan Solosano dahil sa kanyang kahit wala siya rito ay nagmo-monitor din siya at maraming nagte-text or nagchat sa kanya para magpabati yung mga kaibigan nating nakikinig sa iba't ibang panig ng bansa at mundo via internet. At kaibigan Sol. Hello kaibigan Sol. Kaibigan Sol. Yes, kaibigan Sol. Yun, napakaganda ng boses mo, kaibigan Sol. Oo. So, siyempre, bago natin batiin yung ating mga nag-monitor sa atin ngayon, sa K2 dito, siyempre, binabati natin yung ating mga kababayan sa buong kapuluan. So, have a pleasant day, magandang hapon, at siyempre, maganda ngayon ang klima, hindi umulan, pero hindi naman gaanong mainit, Siyempre,
Yes, binabati natin kaibigang Robert. Ito ay mga nagbi-birthday ngayon. Ito si Barbie Plana. Kasama natin ito sa Confederation of Active Media Practitioners Organization in Cavite, Laguna, no? In Cavite. And then, siyempre, nandito din si happy birthday din to Lexter Baliling, Marita Karaniwan o Pulhinsya, Ismaili Pabatini. Ito isang showbiz writer sa Manila. Yeah. Yes. At saka si Baby Len Eugenio Lugdat. At syempre, yun yung mga nag-birthday ngayon. At bukas, meron din mag-birthday kaibigang Robert. Syempre, wala tayong broadcast tomorrow. Isasali na natin, no? Sila si Lienza Pendon Sun, no? Mercy Gala Lagumbay, Jeff Lozano, Chris Contreras, at syempre, sa December 6 naman, mukhang may kasabay na birthday to, Yes. Mukhang kasabay ng birthday to ni sino kaya? Pero ito, birthday ni Lani Salgado at si Mandy Veron Castiglione. Ito pala yung mga kasabay ko. Alright. Ikaw pala yun. Akala ko ang may birthday sa December 6 si Sulpicio. Iba din yun. Oo, ibang katauhan yun. Alright. Okay, so meron din magbe-birthday sa Monday si Samo Taris at saka si Mr. Arnel Ranan, no? Ito yung magbe-birthday. Yun ang for the meantime, kaibigang Robert, kaibigang Saul at kaibigang Kati. Ang ganda-ganda ng mga posting nyo dyan. Nakikita ko dito sa sa m.ustream.tv, minomonitor natin kayo dyan. So, siyempre, have a pleasant day once again at enjoy natin yung moment ngayon. So, para sa ating mga kababayan, welcome to K2 dito. Alright. Mga kaibigan, yan po ang tinig ni kaibigang Sol Lozano. Kasama natin dito sa tropang K2 dito. At syempre, kaibigan Saul, kaibigang Kati, napag-usapan natin kahapon kasi nagkaroon na naman ng distribution ng fire trucks kahapon. Ito yung pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Mel S. Sarmiento. 120 fire trucks ito na naipamigay. Diyan po yan sa mga kaibigan sa Camp Vicente Lim sa Police Regional Office ng Calabarzon. Kahapon yan. At itong fire trucks nito mga kaibigan ay itong 120 fire trucks na ito ay ito'y parte ng 469 units na pinrocured ng Bureau of Fire Protection. Ito'y nagkakahalaga kaibigan Saul at kaibigan Kati na 2.5 billion. Ito'y di-distribute sa lahat ng cities at municipalities na nangangailangan o wala pang fire trucks. At ito nga ay kahapon nagkaroon ng parade or yung exhibition, yung mga fire trucks. Katulad yun yung nangyari noong August 7, 2015 kung saan si Liberal Party Presidential bet ng Liberal Party si former Secretary Marojas ang nanguna sa mamimigay nitong fire trucks nito dahil nung panahon niya bilang Secretary ng DILG sila yung nag-procure para matugunan ito. Hindi lamang ito fire trucks, pati yung mga patrol jeeps, para sa ating mga kapulisan. No August 7, 80 units ang naipamahagi. Pangalawang beses na yon. Ito ay pangatlo. At itong mga fire trucks nito ay tigwa 1,000 gallon fire trucks ito. Yung laman ng bawat ng fire truck. At ito nga ay patuloy na ang mga Bureau of Fire natin, mga bombero natin, mga firefighter natin, ay siyempre natutuwa dahil may panibagong kagamitan na naman sila. At ito'y magtatapos itong last part ng pamimigay nito sa January 2016 yung pagdidistribute sa iba't ibang panig ng bansa. At yes. Kaya maganda rin kasi lalo na ngayon, halos laman ng balita, sunog dito, sunog doon, sa Metro Manila, no? Pero at least kung dito sa atin, maingat, tsaka safety conscious, yan yung sinasabi na yung safety at tsaka security cannot be compromised. Palagi magkasama yan kasi yun yung sabi na pag ikaw ang nasunugan, para na rin nawala lahat yung mga ipinundar mo, no? Na sabi nila, kung ikumpara mo nga sa ibang kalamidad, mas mabuti pa yung may natira pa kaysa sunog talaga na naabuna. May kasabihan, kaibigan Saul, na manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lamang masunugan. Tama. And parang medyo malungkot din, sa atin, lalo na sa ating mga kababayan, na talagang nagkaroon ng ganyan na parang dagok sa buhay nila kung naitaon pa, lalo na magpapasko. Tama ka dyan, kaibigan Kati. No? So, ingat-ingat din tayo, lalo na sa mga selebrasyon natin,
In fact, nung naalala ko, nung na-interview ko rin at one time yung ating butihing kapitan dyan sa Barangay Canlubang, nabigla din ako kasi too early yon pero mag-Yuletide season na tayo. At least pinaalalahanan niya no, na yung mga trigger happy, yung mga may mga legally in legal possession talaga, allowed sila to carry firearms, na firearms na yung mga pinapaputok nila. But the advice is at least wag namang indiscriminate firing on air kasi yun ay nakamamatay kung saan babagsak yung bala. So anyway, that's also part of governance na i-remind natin yung ating mga kababayan, ating mga constituents na mag-ingat-ingat tayo, sunog man o isang sakuna. Mga Christmas lights na mga mahihina, iniingatan din yan. Diyan sisimula yung sunog. Tama, lalo na yung mga substandard, no? At saka yung hindi pumasa ng ICC na hindi compliant sa ating mga kaibigan dyan sa DTI, no? Na palagi nagpaalala doon sa mga mas bibili pa doon sa mga mura ngunit delikadong mga Christmas lights, no? Sa pagtitipid. Pero sa sobrang pagtitipid, yun nga yung sinabi, no? Nakangad ng kagitna, sansalop ang mawala. Dahil sa isang iglap, sunog naman ang abutin natin dyan. Hindi lang buhay, kundi pati mga ari-arian. Tama. At mga kaibigan, kaugnay dyan sa mga natalakay natin sa mga pamimigay ng fire truck, distribution ng fire trucks, at yan nga, pinasimula ni former Secretary Mar Rojas, DILG Secretary. At ngayon naman, punta naman tayo mga kaibigan sa lalawigan ng Quezon. Sa oras na ito mga kaibigan, ito yung binabanggit natin last week pa, na makakausap natin ang former 4th District Representative, si Congressman Lorenzo Erin Tañada III. Siya po ay taga Gumaca, Quezon, at ito po ay abogado mga kaibigan at taga Ateneo de Manila University. At ngayon po ay naging noong 2010 naging Deputy Speaker siya ng House of Representatives. So dahil nga abogado mga kaibigan ay talagang well-known, well-knowledge ito pagdating sa mga usaping batas mga kaibigan. At ngayon nga mga kaibigan ay ating makakapanayam si Congressman Erin Tañada III. Kong, good afternoon. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa programa mo. Yes, Kong, kami po ang tropang K2 dito. Ako po si Robert Maico, kasama natin si Sir Saul Paa at si Cathy Lipton. At ito nga ay araw-araw na programa ng DCJB 1458 sa programang K2 dito na nagkikater ng buong Calabarzon at iba pang panig katabing karatig rehiyon natin. Kung makakikumusta kami sa 4th District ng lalawigan ng Quezon, kamusta na po ang 4th District? Well, masaya naman ang 4th District, no? Kahapon, nakatanggap ang dalawang bayan ng mga fire trucks mula sa Department of Interior Local Government. Yan po ay programa ni Secretary Mar Rojas para i-upgrade ang Bureau of Fire Protection sa iba't ibang mga munisipyo, no? At ito, nagpapasalamat man po tayo na ito ay sinusuportahan rin ng ating Pangulo na lahat ng ating mga munisipyo sa buong Pilipinas ay kailangan meron isang fire truck. No? So inaumpisahan po yan pag-distribute ngayong taon at second batch na po ngayon at dalawang bayan po sa Gumaca, sa 4th District, ang Gumaca, Quezon at ang Tingyangan ang nakatanggap po ng fire truck. Kung may mga nagte-text tayo dito, yung mga listeners natin, no, gusto nila malaman no in part yung ano bang sakop ng 4th District, anong bayan po ito? Well, ang 4th District of Quezon Province, ang sinasakupan po yan mula bayan po ng Atimonan, Laridel, Gumaca, Lopez, Calawat, Tagkawayan, Tingyangan, Alabat, Quezon, Quezon yan po sa Alabat Island, at Perez, Quezon sa Alabat Island rin po. Alright. Kung ito nga tinatalakay natin politics and governance at alam naman namin no at matunog ang pangalan nyo sa lalawigan ng Quezon bilang representative, 4th District Representative. Ngayon po ba nag-file muli kayo para bilang congressman o representative ulit ng 4th District? Well, unang-una gusto ko magpasalamat sa ating mga kababayan no, dahil siyempre ako yung pinakaunang deputy speaker ng lalawigan ng Quezon. Isang malaking karangalan po yan no, na maging deputy speaker.
So, ako yung kauna-una. Tapos, siyempre, noong 2013, natapos po ang aking termino bilang sinatawan dahil ako ay naglingkod na po ng 9 na taon at kailangan magpahinga. Pero noong 2013 po, ang umalili po sa akin dapat ay yung aking kapatid. Ako, hindi na po ako tumakbo kahit sa anong posisyon. Pero ang nangyari po noong 2013 po, yung aking kapatid po ay dinaya dahil yung kalaban po namin sa politika ay nagpatakbo ng isa pang tanyada. So nahati po yung boto. Alright. Meron yung isang tanyadang yon, taga Parañaque, hindi po kampanya, walang tagpulin, walang poster, walang leader, pero nakakuha po ng 7,000 boto. Siya po ay na-disqualify po ng COMELEC, pero yung pangalan po niya ay nanatili sa balota. At yung kaso po niya ngayon, meron pong decision ng COMELEC June 22, 2013, na yung nanalong congressman ngayon, dapat na-anal yung proklamasyon at yung boto ng isang tanyada nalipat sa aking kapatid dapat at siya ay dapat maproklama. Ang nangyari na technical, hindi na desisyonan yung motion for reconsideration, kaya nawalan ng kapangyarihan po yung COMELEC at yan, hindi natuloy yung pag-aanal ng proklamasyon. Kaya yung kaso po nasa Korte Suprema. So kung nadagdag po yung boto na 7,000 na nakuha po nung tanyadang hindi lumahok talaga sa halalan at sa disqualified, panalo po yung kapatid ko. Ngayon, 2015, no, itong filing of certificates of candidacy, sabi ko naman sa aking kapatid, no, na siya na yung tumakbo dahil sa puso at kaalaman ng lahat sa 4th district, siya yung nadaya. Pero sabi niya sa akin, nung 1 linggo bago mag-file, inausap ko ako at ang aking mga magulang, sabi niya, ang importante manalo. At sabi niya sa akin, handa po siya magsakripisyo para sa ikabubuti ng dangal ng distrito dahil dinaya nga yung distrito sa naging resulta dahil maliwanag panalo. Sabi po niya, dahil ako yung mas malakas na kandidato, hiniling po niya sa akin na ako po ay tumakbo uli bilang sinasawa ng 4th district. Kaya ako po ay nakapag-file ng aking certificate of candidate. Alright. Yan po ay akong tanyada sa ilalim ng Liberal Party. Opo, hindi po ako naglilipat ng partido dahil ako ay naniniwala sa political party reform at dapat manatili sa isang partido ang mga miyembro ng partido at hindi palipat-lipat. Alright. Kung nabanggit niyo yung political reform, no, pwede niyo po bang medyo may paliwanag sa ating mga tagapakinig ang ibig sabihin ng political reform ng Liberal Party na kinaaniban niyo kung? Yung political party reform na pinaglalaban po namin, unang-una, bawal ang turncoatism. No? Bawal ang palipat-lipat ng partido. Kasi kung hindi tayo magiging stricto dito, hindi uusad yung pagiging maunlad ang isang partido at hindi na tinitignan yung plataforma, tinitignan lang personality. Importante na ngayon, tignan natin yung plataforma ng mga partido. Kasi kung pag-aaralan po natin ng mga partido ngayon, halos may kasabihan, parehong aso, nag-iba lang po yung kwelyo, yung collar. Diba? So, halos pare-pareho yung pinaglalaban po nila. Hindi natin malaman kung ano ba talagang pinagkaiba ng mga political party. Kung pare-pareho lang pala ang mga political parties, bakit hindi sila magsama-sama na lang sa isang partido? Tama. So, dito lumalabas na personality-oriented yung party system natin. So, kami po ay naniniwala na kailangan ibahin na yung pagtingin sa mga political party at isa sa mga hakbang para mas maging maunlad dito, bawal ang paglilipat-lipat ng partido. So, kung yung sa personal opinion nyo regarding dito sa, alam naman natin na ang pambato ng Liberal Party bilang presidente ay si former Secretary Mar Rojas. Para dito sa ituloy ang tuwid na daan. Kung bigyan nyo nga kami ng paliwanag atong tuwid na daan na ito na dapat ituloy ni former Secretary Mar Rojas. Well, hindi natin ma-tabi. So, yung nagawa na po ni Pangulong, no,
Noynoy Aquino. Mhm. At malaki ang kaibahan po nito kaysa nung nakaraang administrasyon. Malaki ang pinagbago at marami po inabot na po natin in terms of economic development kung saan tayo po ay kinikilala na ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Kung titignan nga po natin halos number 2, number 3 tayo sa Asia sa usapin ng pag-unlad. Ngayon, sa tuwid na daan, bagamat inaamin po ng ating Pangulo, meron pa rin pong corruption na nangyari, pinapakita po niya na hindi takot ang gobyerno na dalhin sa hustisya yung mga taong sa tingin po ng ombudsman, no, ay nagkakasala. Pero of course, may due process yan. Kailangan na patunayan po sa Sandigan Bayan na sila po ay nagkasala. Pero the fact na nakakapag-file tayo ng kaso laban sa mga matataas na opisyal, no, mula mayor hanggang senador, hanggang vice president, wala pang kasong sinasampahan, pero iniimbestigahan. Ito ay nagpapatunay na nag-iiba nga ang klima ng ating politika, lalo-lalo na dito sa usapin ng good governance, no? So ang isa sa mga pinaglaban talaga sa tuwid na daan, yung good governance aspect. Kaya nga kung titignan nga po natin, marami pong pondo ngayon ang bumababa sa mga local government units. Sa reforma na nilunsad ng ating Pangulo. Kaya sabi nga po natin, kung tayo po ay nasisiyahan, no, na ngayon yung mga local government units rin po ay dumadami rin po ang resources po niya, ito'y nagpapatunay na itong programang tuwid na daan nagiging matagumpay. Bagamat meron nga pong masabi po natin, konting kahinaan sa ibang aspeto, pero generally, marami tayong natutulungan dito sa... Yes mga kaibigan, no, naputol lang yung ating linya ng telekomunikasyon kay Congressman Erin Tanyada, pero babalikan natin siya at para naman makapagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga constituents, sa kanyang bayan ng 4th District ng lalawigan ng Quezon. Kong, naputol Kong, at Kong, no, ay maiksi ang oras natin, pero hintayin namin ang inyong mensahe para sa ating mga kalalawigan sa Quezon. Well, ang mensahe lang po natin pag-isipan po natin talaga ang darating na halalan, no? Alam natin na maraming kandidatong tumatakbo, pero nakita po natin kung anong nilatag ng administrasyon ni Pangulong Aquino. At sabi nga po niya na kung gusto po natin ituloy, no, yung mga nasimulan po niya at yung naniniwala po na tayo na ito'y lalong mas mapapaganda pa, di suportahan po natin yung Liberal Party at yung mga kandidato po ni Pangulo, si Senator Mar Rojas at si Congresswoman Leni Robredo. Yes, kung meron lang nag-chat dito sa aming Facebook page, no, ng K2 dito, at tinatanong niya sa opinion nyo, bilang sa personal ninyong opinion, kaya ba ni Secretary Mar Rojas na ituloy ang tuwid na daan ni Pangulong Aquino? Tingin ko kaya. Nakita ko naman po kung babasahin po natin talaga yung mga nagawa po ni Mar Rojas bilang isang senador, nandyan po yung cheaper medicine bill. Bilang isang secretary ng Department of Trade and Industry, siya po yung nagpa-unlad ng Business Processing Out Center or yung tinatawag po nating call center, kung saan malaki po ang contribution po nito sa ating ekonomiya. At kung masabi po natin sa usapin ng integridad, kung siya po yung nag-umpisa po nitong call centers dito sa ating bansa, pwede pong nagtayo po siya ng sariling call center para yumaman ang kanyang pamilya, pero hindi niya ginawa. Pinagbawalan po ang kanyang pamilya na pumasok sa call center dahil hindi yan karapat-dapat. At dito natin makikita na talagang may integridad at may kakayahan si Secretary Mar Rojas. Alright. Kung Erin Tanyada, maraming salamat sa oras ninyo. Sana sa mga susunod na mga araw, panahon ay makapasyal kayo dito sa aming studio para talagang harap-harapan nating maipaliwanag ang ating mga opinion at mga gusto nating sabihin sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Mabuhay kayo, Congressman Erin Tanyada. Maraming salamat, Robert, at sa lahat naman nakikinig sa iyong programa. Alright.
Yes mga kaibigan, no, yan po ang tinig ni former Congressman Lorenzo Erin Tañada III ng 4th District ng Lalawigan ng Quezon. At yes, kaibigan Saul. Yun, maganda talaga kasi binigyan din ng diin, no, ni Congressman, no, with due respect to Congressman Erin Tañada sa 4th District of Quezon. Kasi kahit naman saan talaga, may kasabihan talaga na kung gusto mo talagang makilala yung sarili mo, yung pagpapakilala sa sarili mo ay yung integridad. None other, it's either your name, your integrity. Pero a bad name, wala ka ng integrity nun. Yun yung sinasabi kasi na integrity and honesty are the best policies that serve as our guiding light. So it is the integrity that provides us the trademark. Kumbaga na yung tatak, di ba? Yun yung tatak eh. Kaya ka hinahangaan, kaya ka pinupuri, kaya ka gusto, no? Dahil may integridad ka. So, yun dapat yung naaayon naman sa mata ng Diyos at sa iyong pakikipagkapwa-tao. At syempre mga kaibigan, no, ay magbibigay din ng komento ang ating kaibigang Sen Trinidad kahit na wala siya rito ay talaga namang kasama pa rin natin siya mga kaibigan. Syempre sa pamamagitan pa rin ng telepono. Yes, kaibigan Sen. Yes. Yeah, kaibigang Robert, sa ating pagkakaalam kasi, ang talagang binabawalan dyan, yung kumbaga, yung hate ng tao, yung turncotism, di ba? Yung palipat-lipat, ang tawag nga nila dati, balimbing, ngayon, ang tawag niyan, butterfly, di ba? Padapo-dapo. So, yung sinasabi sa nila na political reform sa Liberal Party na at sinabi ni Congressman Tañada na kailangan one party ka lang kasi para masubaybayan mo talaga kung ano ang mga sinusulong na mga reforma, pagbabago, at para sa kaunlaran ng ating bayan. Kaya, pangalawa dyan, kaibigang Robert, yung respeto. Di ba? Kasi, pag sinabi kasing personality na, ay, nandun na yung siraan eh, di ba? Pag nasiraan na, nawala na yung, ang katayong mamamayan, wala na tayong titingnan natin, saan bang respeto natin ibibigay? Di ba? Kaya importante rin yan na katayong mamamayan, suriin natin maigi, ang tao na show the sign of respect. Kasi kung ikaw may respeto sa sarili mo, so respeto ka rin sa ibang tao. Diba? Yan ang importante. At ikaw, kung nandun ka sa isang puder, alam mo ang nangyayari through time. So alam mo rin ang kung minsan may mga bago kasi ngayon yung analytics, tawag nila, no? Detective, descriptive, makikita mo, depende sa data. Pero kung palipat-lipat ka, minsan ang tawag natin dyan, na lang yan, anong tawag nito? Plastikan. Di ba? Yan ang mga bansag ngayon sa iba na lumilipat para gusto lang manalo. Hindi naman talaga yung pagbabago para sa lipunan. Diba? Yan ang aking punto lang noon sa reaksyon sa ni Representative Tañada. Maganda yung sinasabi niya, kaibigang Robert. Okay. Yes, mga kaibigan, maraming salamat po muli. Yan ang tinig ng kaibigan nating Sen Trinidad. At syempre, alas 4:46 ng hapon, no, mga kaibigan, at bibigay muna tayo ng mga mahalagang paalala at babalik po kami. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, si Pupulis po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang tao ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar.
mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang ating mga kaibigan, Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Mapapanood at mapapakinggan ang DZJV 1458 sa pamamagitan ng live internet radio streaming sa www.dzjv.ph. Kaya dito ka na sa My K. Yes mga kaibigan, muli tayo nagbabalik sa oras na alas 4:48. 4:48 in the afternoon. At syempre no, at binabati natin na kaibigan sa ulat, kaibigan Kati, si Sherwin Kulubong, ang Bureau Chief ng UNTV Calabarzon. Magandang hapon sa iyo sir, at saka si Christian, yung kanyang kasama. Okay, at syempre no, 12 minuto bago tayo magtapos no. At nakapanayam na nga natin si former Congressman Erin Tanyada at nakapagbigay na kaibigan sa ulat ay yung bali sa ating mga pagtingin dun sa mga nabanggit. Maaari ba tayo makapag-share sa ating mga kaibigang nakikinig? Actually, meron kasi ako napulot din doon, no? Lalo na itong isang writer na to, si W. Clement Stone. Kasi, syempre, ngayon, wala pa nga campaign period, pero nakikita na mga pinagsasabi ng ating mga kandidato. Pero, siya naman, parang nagbibigay din ng parang positive vibes, no, sa atin. Lalo na ngayon, Friday. Hindi dapat tayo pagod, hindi dapat tayo, kasi weekend yun eh. Kumbaga, it's a time to recharge. So, kailangan may konting upbeat pa rin tayo. Kumbaga, naglo-lowbat ka man, alam mo naman, re-energize ka. At ito si W. Clement Stone, talagang meron siyang positive vibes na gustong ibahagi sa atin, no. By the way, gusto ko rin na nung nabanggit nga ni kaibigang Sen, no, kaibigang Robert, kaibigang Cathy, yung sinasabi talaga na respect, no. Imbitahan din natin yung ating mga tagapakinig na yung kapitbahay natin, lalo na hindi lang dito sa K2 dito, kapitbahay natin gabay tahanan ni Mami Esther, para lalong magkakaroon talaga ng respeto, yung guide, yung moral. Kaya wag kalimutan, pagkatapos ng K2 dito, no, ang programang Gabay Tahanan dito sa DZJV 1458 kay Mami Esther. Anyway, ito yung na-share, no, kaibigang Robert, kaibigang Cathy, kaibigang Zen, kaibigang Zol, no. Mula ito kay W. Clement Stone. English ito, pero pilitin nating Tagalogin, no. There is little difference in people. Kunti lang daw yung kaibahan, no, nating mga tao. But that little difference makes a big difference. Kita mo na? Yung maliit na kaibahan ay isang malaking kaibahan, no? So may talinghaga siya, di ba? The little difference is called attitude. See? So yung kaibahan na yon, nagkakaiba lang pala tayo doon sa sinasabing attitude, di ba? Yun yung maliit na kaibahan. Ang tawag doon, attitude. Pero the big difference, yung malaking kaibahan talaga, is whether that attitude is positive or negative. See? May maliit na kaibahan, ang tawag attitude. Pero ang malaking kaibahan, kung yung attitude na yan ay positibo ba o negatibo. Kaya doon na tayo sa positive vibes. So wag, yun yung sabi mo na maging matalino at padalos-dalos. Yes, at syempre, adapt din natin kaibigan sa ulo. At syempre, nakikinig si kaibigan Seno. Yung sinasabi nung kaibigan natin si Abraham Lincoln. Sabi niya, I walk slowly, but I never walk backward. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Kasi nanggaling ka na doon, may mga dadapa ka na, babalik ka pa rin doon sa ginawa mong mali, ng mga nakaraan. Kaya kailangan forward steps. Yun yung sinasabi ni Abraham Lincoln. Maganda yun at magandang paalala talaga sa mga shoppers natin, yung mga motorista natin. Hinay-hinay lang, wag magmamabili. Kasi yun nga, 'di ba, nagmamadali na dapa. So kailangan medyo hinay-hinay din tayo. Basta sigurado naman.
Okay? Alright. At syempre, no, bago tayo tapos sa ating programa, magbigay daan muna tayo sa isang mahalagang paalala. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Kaibigan, kakulitan, kakwentuhan. DZJV 1458. Dito ka na sa My K. Yes mga kaibigan, alas 4:54 ng hapon, 4:54 in the afternoon. At syempre, 6 na minuto bago tayo magtapos. At Biyernes ngayon, magkikita-kita na naman tayo sa Lunes. At syempre, bago tayo magtapos, kailangan natin magbigay ng mga magagandang salita o words, parting words, no, sa ating mga kaibigan. At syempre, Alam mo yung mga pinag-usapan kasi doon sa COP21, yung Climate Change Summit sa Paris. May nag-email kasi sa akin na kaibigan ko, yung sa network ng World Wildlife Fund, no? Na magandang mga sinabi ng mga leaders, no? 3 lang itong medyo naunang sinabi ng mga pinuno, no, ng tinipong bansa na dumalo doon sa Paris summit na yon, no? Halimbawa, itong kay Ban Ki-moon, no, ng United Nations Secretary General, sabi niya, I am optimistic that there will be an ambitious and robust and universal agreement. So positive vibes talaga na magkakaiba man kayo na lingwahe, magkakaiba man kayo mga bansang kinakatawan, pero magkaroon din tayo sa bandang huli ng isang universal agreement. Ito pa yung His Royal Highness ng the Prince of Wales, no? Sa parte ito ng United Kingdom of Great Britain. Ang sabi niya, we must save our forest for there is no plan B. Imagine, walang plan B to tackle climate change without them. So pag plan A lang talaga, walang option. So that's it. Kung ang problema, face the problem head on, that's positive. May isa pa dito, isang minister naman, the Prime Minister of Tuvalu. Itong Tuvalu, isang pulo to, no? Isang island nation sa Pasipiko. Sabi niya, ginawa niyang ehemplo, katulad ng paggawa ng ehemplo ni President Noy, no, sa atin na yung example sa naging kalamidad natin dahil sa super typhoon na Yolanda, di ba? Na talagang ito yung isinulong na Pangulo natin na ang Pilipinas sa isang example doon sa isang apektadong bansa sa climate change, di ba? Kaya siya naging chairman nung sa climate change. Yes, kaya maganda yung isinulong din ng ating Pangulo. At mismong itong Prime Minister ng Tuvalu, gaano man kaliit ang boses niya dahil maliit din yung bansa niya. Pero nakapagbigay siya ng isang magandang statement. Sabi niya, if we save Tuvalu, ibig sabihin kung kailangan natin isagip, no, yung bansa ko na maliit na Tuvalu, then we are sure to save the world. O, diba? Ngayon, yung sa mga tweet na yan, kahit sa mga leader, no, mga nagtitweet katulad sa mga Briton, no, sa United Kingdom of Great Britain, ang sabi nila kasi na kailangan mag-tweet tayo sa mga leader. Parte ng governance yan eh. So nung nag-tweet sila dahil dito sa summit na to on how to save the planet, biruin mo, sa tagal-tagal na panahon na ginawa nila, nag-tweet sila na sana matigil na yung tinatawag nilang coal power. Kasi sa atin may mga coal power plant pa, no? So nag-tweet sila. At you know what happened? No, yung positive na nangyari dahil sa mga summit na yan. Ang sabi dito sa kaibigan natin sa World Wildlife Fund, the United Kingdom government has announced
that coal power will be phased out by 2025. So 10 years from now, no? Pero that's not a long time, no? At least may concrete step na. Kasi over 50,000 people daw showed their support via text, via yung mga tweets, no? And this is the support, this is the campaign na dapat ganun din gagawin natin na tayong pinamumunuan ng ating mga pinuno. We have the share no para gawin ito. At yun ay isang big step na naitulong ng United Kingdom doon sa COP21. Ganyan din tayo, yung naisulong natin na ito yung epekto ng Yolanda. At lalo na magpapasko yung mga kababayan natin dyan. Of course, pagpalain sila ng Panginoon at nariyan naman yung tulong. Hindi lang ng ating gobyerno, pati na rin natin na nagmamahal sa kanila bilang kababayan. Alright, napakaganda po mga kaibigan. No? At kaibigan Kati, may mga babatiin ka pa? Ay, nakakalimutan natin yung ating kaibigan si Dr. Garcia at saka si Oka. Iki Oka, si Jess. Yun lang ating mga kaibigan na nandiyan sa kasamaan sa City Hall. Alright mga kaibigan, 2 minuto bago tayo magtapos. No? Siyempre, ay nagpapasalamat po kami sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay sa programang K2 dito. At siyempre, Lunes, magsama-sama na naman tayo sa mga programa, sa isang oras na programa ng K2 dito. Ang topic natin, health and lifestyle. At siyempre, huwag niyo kalimutan na pakinggan ang susunod na programa ni Tita Esther Catalan, ang Gabay Tahanan. Para sa lalong magandang gabay. At nagpapasalamat tayo sa ating co-pilot, si Ka Bernie Bermalino. At sa ngalan ni Sen Trinidad at Sol Lozano, ako pumuli ang inyong kaibigan Robert Maico. At ito ang inyong tropang K2 dito! Sa akin ng nobya ko, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payo, at 1 basketball na bago. Ka-6 na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko, 6 na sopa, 5 pulang logo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payo, at 1 basketball na bago. Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko, 7 berbeng unang, 6 na Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo.